of livelihood, ito ang ilan sa mga pangunahing agenda sa HELPS program ni Mayor James Bong Gordon Jr. Katuwang si First Lady Ann Gordon sa pamamagitan ng Public Employment Service Office o PESO. Ang Public Employment Service Office o PESO ay binuo sa pamamagitan ng Republic Act 8759 at susuporta ng ating Mayor James Bong Gordon Jr. kasama ang ating First Lady Ann Marie Gordon sa pakikipagtulungan ng Department of Labor ay naging epektibo at aktibo ang ahensyang ito sa lungsod ng Olongapo. Layunin ng departamentong ito na bawasan ang unemployment rate sa lungsod at maibalik ang dignidad at integridad ng mga taga-Olongapo sa pamamagitan ng pagtulong sa kanila upang makahanap ng isang marangal na trabaho. Ang magbigay ng pantay-pantay na oportunidad, ang magsilbing tulay ng mga aplikante at ng employer, ang paggabay sa mga estudyante upang piliin nila ang kursong nararapat sa kanila, ay isa lamang sa mga maraming serbisyo ng Public Employment Service Office. Ever since, very supportive yan eh. And then, this is the first PESO na kung saan ay napakaseryoso ng kanilang pagantabay sa mga tao. Unang-una na yung pagkukondak ng jobs fair. Nakikita naman natin na dinadagsa, dinudumog ng tao yung ating pagkukondak ng jobs fair. No? Punong pangsyudad ay palagi yan nilang tinatap din yung mga services, hindi lang yung pati yung mga pondo. Pag start ng year pa lang, si Mayor at yung kanyang mga staff sa PESO ay nangungulit yan kaagad. Ano? Tinatanong na kung ano ba yung pwedeng makatulong sa constituents ng City of Olongapo. At sa pamamagitan nga ng PESO ay hindi bababa sa 5,000 aplikante ang natutulungan ng pamahalaang lungsod upang makahanap ng trabaho maging sa lokal o overseas taon-taon. Bukod sa mga walk-in applicants na araw-araw na tinatanggap at inire-refer ng PESO, ay patuloy din ang ahensya sa pagsasagawa ng Special Recruitment Activities or SRAs para sa overseas na employment, Local Recruitment Activities or LRAs at job fairs, katuwang ang Department of Labor and Employment upang matugunan ang adhikain ni Mayor Gordon na mabigyan ng maayos at marangal na hanap buhay ang bawat Olongapeño na nangangailangan ng trabaho. Sa katunayan, ayon sa survey na isinagawa ng Community-Based Monitoring System or CBMS, ang employment rate sa Olongapo ay nasa 97.83%, samantalang ang unemployment rate ay nasa 2.17%. Nagkaroon ako ng idea sa PESO. So, nakakatulong doon tong PESO. Jobless kasi ako time na yun. So, nag-decide ako na pumunta ngayon sa PESO. Maganda naman yung ang naging dulot nito dahil mabilis yung processing sa akin. Natatanggap ako sa Pure Gold. Ilang weeks lang din natawagan ako. Na-apply ko IS. During the job fair of SM in cooperation with PESO, dumalo po ako doon. Tapos sa kabutihang palad po, natanggap po ako, tinawagan. At ngayon nga ay nagkatrabaho na bilang operations assistant po. Kasi nung nagpasa po ako ng resume, in-assist po ako agad ng mga staff. Tapos inayos yung papel ko, in-interview. And then ilang araw lang po, tumawag na rin po agad sila. Tapos natuwa po ako. Inaano ko na rin yung PESO na pag yung mga friends ko na walang trabaho, sinasabi ko, punta lang kayo sa PESO, ganun. Madali kasi sila makahanap talaga pag PESO yung ano. At upang mas marami pang Olongapeño ang mabigyan ng pagkakataong makapag-apply ng trabaho, lumalabas mismo ang mga kawani ng PESO sa kanilang opisina upang dalhin ang mga trabaho sa barangay sa pamamagitan ng Job Caravan o Plan Lingkod by Ann na programa naman ni First Lady Ann Gordon. Ang Job Caravan of Plan Lingkod by Ann, handog po ni Ma'am Ann Marie Gordon at sa pagtulungan po ni Mayor James Bong Gordon Jr. ay handog po nila ang magkaroon po ng trabaho sa iba't ibang barangay po. Sa lahat ng mga wala pong trabaho. Actually po, nagpupunta po kami sa mga barangay. Katulad po, nung ano po, sa barangay Asinan po kami una, nakipagtulungan din po kami sa mga barangay captain po para po magpa-PA po.
para po i-announce po sa lahat ng mga kababayan po natin doon na meron po tayong may handog po si Mayor James Bong Gordon Jr. sa lahat ng mga wala pong trabaho. Sa lugar po nila, hindi na po sila pupunta sa peso kasi minsan po wala pa silang mga pamasahe, nahihirapan silang mag-apply. Kaya ngayon po, kaya po kami nagpupunta sa mga barangay para po sa lahat ng mga wala pong mga pamasahe at saka po sa walang paggawa ng resume po, pwedeng-pwede na po namin gawin po. Ito po ay libreng paggawa ng resume para sa mga aplikanteng walang kaya ng gumawa o mag-produce ng sarili nilang resume. Malaking tulong po ito para sa lahat ng mahihirap nating kababayan para di na sila gagastos para rito. Una, kailangan po nilang magpa-register at mag-fill up ng SRS o Skills Registry System form sa registration booth po at kailangan po nila itong ipasa sa mobile resume booth at asikasuhin na sila ng mga kawani ng peso para gawan sila ng sarili nilang resume. Ngunit hindi lamang ang mga nangangailangan ng trabaho ang tinutulungan ng peso. From education to employment ay may mga programa rin ng peso upang maihanda ang next generation workforce ng lungsod sa pagsabak sa corporate world. Dahil sabi nga ni Mayor Gordon, always fight for excellence. At dapat na umpisahan ang training for excellence sa kabataan pa lamang. Dahil mahalaga ang papel na ginagampanan ng education sector sa paghubog ng globally competitive workers, ang career guidance coaching ay isinasagawa sa pagtutulungan ng peso, DOLE, at mga guro at school administrators ng mga paaralan upang matulungan ang mga high school students na pumili ng kurso para sa kolehiyo na tutugma sa kanilang interes at kakayahan o skills fitting at sa pamamagitan naman ng labor education for graduating students ay inihahanda ang mga magsisipagtapos ng kolehiyo sa mga dapat nilang malaman tungkol sa labor laws at basic human resources regulations. Last year alone ay may 6,000 estudyante sa high school at kolehiyo ang nakinabang sa programang ito ng pamahalang lungsod at DOLE. Yung Career Guidance Coaching Seminar po, ito po ay isang programa ng Kagawaran ng Paggawa at Empleo or yung Department of Labor and Employment sa pakikipagtulungan po yan ng Public Employment Service Office. Siyempre po sa ating pamumuno ni Attorney Jean Vincent Perez. At ito po ay para po mag-guide natin yung mga 3rd year at 4th year high school students sa kanilang pagkuha ng tamang kurso. Meron po kaming mga test po na binibigay sa kanila para po malaman nila kung ano yung career interest nila. Andyan po yung RIASEC test or yung realistic, investigative, artistic, social, enterprising, and conventional. Meron din po kaming Myers-Briggs test, ay naman po yung sa personality nila. Matitignan po natin kung ang mga estudyante ba ay for loner sila or mahilig sila makihalubilo or mga judger sila or perceiver, yung mga free-following na mga estudyante. Then meron naman po kami yung values test, kung ano yung mga pinapahalagahan nila talaga. Sobrang importante ito sa isang estudyante kasi nga po, di ba, pangunahing layunin natin ngayon is to avoid job mismatch. Pumupunta kami sa mga school para ma-assess po namin at matulungan yung mga estudyante as early as 3rd year sila. So yung labor education for graduating student, isa ito sa mga major program ng ating departamento na kung saan ang layunin is to enhance, to assist, to educate yung ating mga graduating students kung ano ba yung mundo ng paggawa, yung world of work. Kasi kailangan natin ngayon, lalo na ngayon in the world, sa competition. Kasi yung competition hindi lang sa Pilipinas bagkus competition worldwide. So we need to prepare responsible, capable, at viable na ating mga manggagawa. So dito tinuturo natin, una, ano ba yung mga karapatan ng isang manggagawa. At kasama doon, hindi lang yung karapatan, kundi kung ano yung obligasyon. So malaking punto na ma-prepare natin yung ating mga estudyante na magtatapos, yung ating mga graduating student, ano ba yung tunay na layunin ng isang manggagawa sa Pilipinas. Samantala, every year ay priority naman ni Mayor Gordon na mabigyan ng summer employment ang mga needy at deserving students na makapagtrabaho sa iba't ibang ahensya ng pamahalang lungsod at partner private establishments sa pamamagitan ng Special Program for Employment of Students o SPES upang makapagpatuloy sila sa kanilang pag-aaral sa tulong ng sweldong kanilang kinikita pagkatapos ng summer job. Taon-taon ay mahigit sa 150 SPES students beneficiaries ang natutulungan ng nasabing proyekto. Actually, first try ko ng SPES, hindi ako natanggap.
So, first year college ako nun. And then, nag-try ako second time. Nakuha ko. Then, dun ako na-assign sa Australia. So, okay naman. Okay yung mga employers. Ganyan. So, siguro nakita nila sa akin dito yung potential. So, after that, na-absorb nila ako sa company nila. And from doon, naging edge siya sa akin kasi after I graduate ng college, naging edge ko yung nagkaroon ako ng experience. Fresh grad, tapos meron kang 3 years experience as accounting technician pa ang tawag na ganun. So, right away, pagka-graduate ko na year 2010, pagka-graduate ko, na tagapagad ako sa isang development company, which is Grand Pillar. Yun yung mother company ng hawak kong store ngayon. Very thankful ako sa space kasi parang yun yung nagbigay sa akin ng kumbaga yun yung nag-train sa akin. So, hindi dahil kung siguro wala akong experiences, wala akong space training before, let's say may kita natin ngayon mga fresh grad na ang hard for them to get jobs because wala akong trainings, wala silang experiences. Sa akin, parang because of meron akong space and then trained ako ng mga napuntahan kong employers before. So, yun katulong sa akin for my career now. Bukod sa mga major programs, ay kabilang din sa services ng PESO ang OWA at Migrant Help Desk, kung saan maaaring kumonsulta ang mga kamag-anak ng may mahal sa buhay na nasa abroad upang mag-avail ng OWA Scholarship, livelihood assistance, at iba pang serbisyo para sa overseas Filipino workers. Ako po si Caridad Tiyang, nagtrabaho sa Hong Kong ng 16 years. Bagamat ako'y 60 na, dahil senior citizen na, nag-apply ho ako sa PESO, OWA, through OWA, PESO, and livelihood. Nakakuha ho ako. Madalian lang ho ang pag-process nila dahil sa tulong ni Mayor Gordon at ang mga katauhan ng PESO, madali ho ang na-process ang aking pag-apply. Malaki hong tulong ang naibigay sa akin dahil nag-uumpisa ho akong magtindahan ng sari-sari store. Paragdagan din po ng hanap buhay na yon. Nagpunta ako sa PESO dahil nung araw, nung magkaroon ng kaguluhan sa bansang Libya na yan, nag-alala ko yun sa mga anak ko dahil dalawa yun naroon, si Maurayan ko at si Ferdinand. At yun, nagkaisa kami ngayon, naglumapit sa PESO at nagsisulat. Katapos na sulat na yon, binigay kay Mayor, inaksyonan agad ni Mayor yun. Tapos, after siguro mga 4 days siguro, nandito na sila, tumawag sila. Tapos, napakalaking utang na loob namin sa kay Mayor, sa kay Madam Ma'am, saka dyan sa PESO. Kasi kung wala rin na-organize yung PESO na yan, hindi rin namin alam kung saan kami lalapit. Kaya sa opisina ng PESO, yung PESO, siya ang laging nagpapalab sa UWA at saka yung si Mayor Bong Gordon at saka si Ani Gordon, silang mag-asawa. Sila ang nagbigay tulong sa amin dito nung nandito na kami sa Pilipinas. Ang pangalan ng anak ko si Romualdo Adriano Flores na nagkaroon ng problema sa pag-a-apply niya sa abroad. Pumunta ako sa opisina ng PESO and I talked to Miss Roda na kinuwento ko yung ganito na gusto na namin i-withdraw yung passport, documents. I don't know lang doon sa pera, medyo kabado ako, sabi ko. Mga 5:30 in the afternoon ng Wednesday, Mami, ito may tracking number, kunin ko raw sa Western Union yung 10K. So, sabi ko, napakadali ng aksyon, sabi ko gano'n. Napakadali. Sabi ko, biro mo, Monday, Tuesday, Wednesday, ito Thursday, ayos na. Sabi ko, Diyos ko, salamat po ako, gano'n. Malaking bagay. Malaking bagay talaga na sa mga katulad namin, nanay, siyempre, nanay nangungutang, nanay ang gumagawa ng paraan para maka-abroad ang isang anak, malaking bagay na nandyan ang PESO. Ang Public Employment Service Office ay para sa inyo upang magbigay ng kaalaman, upang magbigay ng oportunidad, at upang tumulong upang makakuha kayo ng trabahong ikabubuhay at ikararangal ninyo. Trabaho, dignidad, serbisyo, ito po ang Public Employment Service Office, PESO Olonga po. Maraming salamat po.
Iba't ibang programa ang patuloy na isinasagawa ni Mayor Gordon at First Lady Ann Gordon upang mas ilapit ang trabaho sa mga Olongapeño. Kaya sa mga job hunters, huwag nang mag-atubili. Ihanda ang inyong updated resume with attachments at tayo nang mag-apply ng trabaho sa PESO. Sapagkat pag may trabaho, may asenso. Kaya, apply na! Hanap mo ay hanap